Alam naman nating lahat mga Chesero, no, medyo talamak ngayon ng ADB scooter, di ba? Kaya may nag-request nga sa atin gawin daw natin yung comparison ng Euro Falcon 180i ADV at ang SYM ADB Husky 150. Gawan natin yan mga Chesero. Kaya hello naman mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessory. Tama si Walo dun. Ito po ang kauna-unahang YouTube channel pagdating po sa motorcycle canvassing at parts and accessories. So ngayon mga Chesero, ito pong dalawang pag-uusapan natin na ADB scooter, under Mitsukoshi. Ito yung SYM at ang Euro. So wala tayong word dito mga Chesero, comparison lang tayo. So ikaw, mag-comment ka nga mga Chesero pag natapos ng vlog na to. Ano kaya ang ADB scooter na nababagay sa iyo? Falcon 180i? O itong Husky ADB 150? Pag-usapan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Umpisahan na natin. Ang Euro Motors ay isang homegrown brand na kilala sa pagbibigay ng affordable pero maaasahang motorcycles para sa mga practical at adventurous sa Pinoy. Locally distributed at minomonitor ang quality nito ng Mitsukoshi Motors, kaya sigurado ang after-sale support at availability ng pyesa. Sa makatwid, ang Euro Motors ay gawa sa imported na parts mula sa China at Taiwan, pero ina-assemble dito sa Pilipinas, kaya ito ay tinuturing na Filipino brand na may local production at support. Samantala, ang SYM o Sanyang Motor ay isang international brand mula Taiwan na kilala sa high-performance scooters at motorbikes na may matibay na makina at sleek na design. Dito sa Pilipinas, Mitsukoshi Motors din ang exclusive distributor ng SYM. Kaya parehas nating titimbangin ang dalawang brand na ito under one umbrella. Unahin natin ang design ng SYM ADB Husky 150. At kung pag-uusapan ng forma, panalo agad sa matapak at futuristic na itsura. Makikita nyo agad yung matatapang na linya at sharp edges sa body. Bagay na bagay sa isang adventure scooter. Hindi lang basta sporty, kundi may ADB-inspired look na akala mo big bike sa unang tingin. Kahit under 150cc lang siya, hindi ito mukhang entry level. Yung stepboard naman ay may rugged pattern na hindi design kundi functional din para sa better grip lalo na sa basa o putik. Mapapansin nyo rin yung integrated na foot peg at yung matibay na grab bar sa likod. Hindi lang ito pang forme, kundi pang touring na talaga ang dating. Sakto para sa mga rider na may kaangkas o may packback sa setup. May high-mounted front panel na mukhang ready na sa mga long ride at kahit medyo off-road na daan. At syempre, hindi mawawala ang LED lights na may aggressive cut, kaya ang overall build niya ay modern, functional at astig tignan. Kung design lang ang pag-uusapan walang duda, stand out agad ang SYM Husky 150 sa kalsada. Ngayon naman, silipin natin ang Euro Motor ADB Falcon 180, isang ADB scooter na may premium look at rugged appeal. Swak na swak para sa long rides at city cruising. Unang tingin pa lang kapansin-pansin agad ang agresibong stance ng Falcon 180. Meron itong mas mataas na front profile at sharp na body contours na nagbibigay ng adventure-ready na itsura. Parang sinasabi ng motor na tara na, biyahe na tayo kahit saan. Tapos yung gold mags, panalang panalo sa forma talaga. Nagbibigay ito ng sporty at high-end na dating at talagang stand out sa kalsada. Samahan mo pa ng dual rear suspension na may gold reservoir na hindi lang design feature, kundi dagdag din sa comfort at performance sa lubak o long ride. Makikita mo rin ang matitibay na grab bar sa likod, sakto para sa mga naka-top box o may angkas. Yung matte silver body paint naman ay nagbibigay ng clean, classy at modern look. Hindi ba sa ordinaryong scooter ang vibes, diba? Yung stepboard ay may nakaangat at textured design para sa extra grip, habang ang tambucho ay may edgy at layered cover na may bagay sa overall tough look ng motor. Sa kabuuan, ang Falcon 180 ay may ADB styling na swak sa budget, pero hindi tinipid sa forma. Kung ang hanap mo ay motor na may angas, na big bike pero practical sa daily ride, pasok na pasok to, Chesero.
Kung pag-uusapan natin ang design, parehong astig ang dating ng dalawang motor. Sa SYM Husky 150 ay may futuristic at premium ADB look. Parang imported na big bike ang vibes mga Diyosero. Samantalang si Euro Falcon 180 naman ay may sporty at rugged design na may gold accent na talagang eye-catcher. So, pagdating kasi sa brand heritage, lamang si SYM dahil international brand ito mula Taiwan. Nakilala talaga sa durability at quality control. Pero hindi rin papahuli si Euromotor. Local brand under Mitsukoshi Motors na ngayon ay lumalakas ang presence sa market dahil sa affordable pricing at practical features. Kaya kung ang hanap mo ay reliability at matagal ng track record, go for the SYM Husky 150. Pero kung budget conscious ka at gusto mo pa rin ng macho at ADB look, sulit na ang Euro Falcon 180. Check naman natin ang instrument panel ni SYM Husky 150. Sa unang tingin pa lang kita agad ang malinaw at modernong digital LCD display na may rectangular layout at rugged na frame. Bagay na bagay sa ADB styling niya. Makikita natin dito ang tachometer sa bandang kaliwa na may red line hanggang 10,000 RPM. Isang magandang indicator para sa performance riding. Sa gitna naman may malaking digital speedometer na madaling basahin kahit may araw. Sa kanang bahagi, meron tayong fuel gauge at engine temperature gauge. Parehong naka-bar type para sa real-time monitoring. Sa itaas naman, sa kanan, makikita rin ang voltage indicator na useful, lalo na kung naka-accessories ka gaya ng dashcam o phone charger. Sa ibaba ng panel, may mga standard indicator lights tayo gaya ng check engine light, fuel warning light, high beam indicator, ABS light. Yes, may ABS na to kaya dagdag safety. Meron din mga button sa gilid para sa trip settings at mode navigation. Simple lang pero functional at madaling gamitin. So overall, ang panel ng SYM Husky 150 ay matibay, readable at loaded ng essential information para sa kahit anong ride mo, mapatraffic man o city o long ride sa probinsya. Ngayon naman, silipin natin ang instrument panel ng Euro Falcon 180i, isa sa mga pinakamodernong panel sa segment na to. Ang una mong mapapansin ay ang malaking full digital LCD display na may blue backlight kaya malinaw kahit tirik ang araw. May angular display cover din ito na nagsisilbing visor, dagdag protection at style. Nakadisplay din dito ang RPM gauge, digital speedometer, digital clock, battery voltage indicator, odometer, fuel gauge. Makikita rin ang iba't ibang mga warning indicators gaya ng check engine light, ABS indicator, battery warning, low fuel, turn signal indicator. At kung mapapansin nyo rin, may joystick style navigation pad sa ibaba, parang video game. Dito mo isiset ang trip meter kasi yung mode o inavigate ang panel. Hindi lang siya functional, modern ang dating. Kaya kung ang hanap mo ay digital na may techie feel at madaling basahin kahit gabi o araw, pasado sa forma at function itong panel ni Euro Falcon 180i. So ang verdict ko dito, pagdating sa instrument panel, parehong digital at informative ang setup ng SYM Husky 150 at Euro Falcon 180i. Pero may kanya-kanya silang lakas. Si SYM Husky 150 ay may rugged at matibay na panel design. Madaling basahin ang speed, RPM, fuel at engine temperature. Bonus din ang voltage display at ABS indicator. Bagay na bagay sa ADB na gamit sa long rides. Ang layout ay simple pero functional. Samantalang si Euro Falcon 180i naman ay stand out sa techie look at mas modernong display. Meron itong blue backlight, joystick navigation at mas malawak na layout ng information katulad ng speed, RPM, voltage, fuel, odometer at real-time clock. Swak na swak sa mga rider na gusto ng updated at stylish na interface. Kaya kung ang hanap mo ay durability at straightforward na information panel, mas pasok si SYM Husky 150. Pero kung ang prepare mo ay mas digital, stylish at tech-inspired na dashboard, lamang si Euro Falcon 180i. Pagdating naman sa ignition system, parehong may multifunction rotary switch ang SYM at Euro Falcon. Pero magkaiba sila ng approach sa convenience at style. Si SYM Husky 150, simple at madaling gamitin. One dial to access to lock, fuel, seat at ignition. Merong kasamang QC 3.0 USB port sa tabi. Medyo walang ilaw lang yung ring nito o yung visual indicator. So medyo low-key ang dating sa gabi. Pero si Euro Falcon 180i naman,
mas modern ang layout. May LED backlight ring sa dial. Bukod sa dial, may separate buttons para sa fuel at seat. One press, access. May stylish at mas techy ang overall presentation. So ang hatol, kung gusto mo ng functional at tested na setup, panalo sa practicality ang SYM Husky 150. Pero kung mas priority mo ang modern look at user-friendly buttons, mas lamang sa style ang ease of use ng Eurofalcon 180i. Ang verdict ko naman pagdating sa upuan, parehong ADB scooters na to ay nag-o-offer ng comfort, pero magkaiba sila ng approach. Sa SYM Husky 150 ADV, malapad at flat ang design. Swak sa daily commute at long rides. Meron na itong non-slip texture sa likod para hindi dumulas ang angkas. Mas minimalist ang styling pero solid ang foam support. Sa Eurofalcon 180i naman mas premium ang aesthetics, may carbon texture side panels at contrast stitching. May built-in lumbar support bump para sa rider. Dagdag comfort to sa long ride. So mas sculpted ang seat kaya mas snug fit sa rider at ang angkas. So ang hatol ko dito kung ang hanap mo ay practical, basic comfort na hindi ka bibiguin sa araw-araw, panalo ang SYM Husky 150. Pero kung gusto mo mas premium na feel, mas style at may dagdag support, Eurofalcon 180 ay ang lamang. Sa madaling salita, si Husky, classic comfort. Si Falcon, sporty luxury. Pagdating naman sa likod ng motor, parehong ADB inspired at full LED ang setup ng dalawang motor na to. Pero magkaibang karakter ang binibigay nila. Si SYM Husky 150 ADB, may industrial, rugged look na bagay sa adventure team. Ang taillight design ay layered at aggressive parang armor plates. Separate LED turn signals na maliwanag at malawak ang buga. May carbon look finish sa taillight panel, pero premium. Sa Eurofalcon naman, mas futuristic ang dating. With that sharp double chevron LED pattern, eye-catching at unique ang forma, parang robot eyes sa gabi. Malinis ang layout, modern ang cut ng fender at visible ang gold ray shocks. Mas sporty ang likod, bagay sa mga mas batang rider o stylish commuters na katulad natin, di ba? Nakatulad ko mga tusero. So ang hatol naman dito kung hanap mo ay ADB na rugged, matibay ang itsura, ang gilas, no? Panalo ang SYM Husky 150. Pero kung gusto mo ng modern, aggressive at mas standout sa forma, lamang sa visual impact ang Eurofalcon 180i. So sa isang salita, si Husky matikas at functional. Si Falcon naman ay stylish at malakas ang dating. So piliin mo kung saan ka mas tatapat mga tusero, sa classic adventure o futuristic na forma. Pagdating naman sa engine performance, parehong reliable at fuel injected ang dalawang motor na to, pero may magkakaibang approach depende sa riding needs mo. Si SYM Husky ADB 150, meron siyang 150cc engine na 4-stroke, single overhead cam at 4-valve. Tune for smooth power delivery, perfect sa city riding at light adventure. May traction control at anti-skid system, kaya mas focus ito sa safety at ride stability. Ideal sa mga riders na gusto ng consistent power, better control at long distance capability, lalo na may 15 liters tank ito. So si Eurofalcon 180i naman, mas malaki ang 180cc engine. 4-stroke din pero may 4-valve setup at enhanced smart power. Tune for quicker acceleration and higher top end. Perfect sa riders na gusto ng stronger performance at sporty feel, lalo na kung mahilig ka sa hataw or may angkas palagi. Mas responsive ang makina pero mas maliit ang tangke, kaya bagay sa mga agile fast commute lifestyle. So ang hatol kung hanap mo ay long distance reliability, riding safety at consistent performance, bagay sa iyo ang SYM Husky 150. Pero kung gusto mo ang mas malakas ang hatak, modern tech at sportier na tunog at feel, swak na swak ang Eurofalcon 180i. So pareho silang panalo ha, depende kung mas importante sa iyo ang range at control o power at forma. So dumako na tayo sa presyo mga tusero. Ang presyo ng SYM Husky 150 ay nasa halagang 152,900 pesos. Pero si Eurofalcon 180i ay nagkakahalaga ng 129,900 pesos.
Alright mga Chusero, ayan na yung head-to-head comparison ng SYM Husky ADB 150 at ang Eurofalcon 180i. Sa dulo ng araw, nasa iyo pa rin naman kung alin ang maswak sa riding style, budget at trip nyong forma. At kung gusto mo ng refined ride na may modernong features, Husky ADB 150 is a solid pick. Pero kung hanap mo ay power, rugged looks at bang for back na performance, sulit na sulit sa Eurofalcon 180i. So comment nyo naman mga Chusero sa baba, alin sa dalawa ang pipiliin nyo at bakit? At kung meron pa kayong gustong ipakompare na motor, let me know. Mga Chusero, don't forget to like, share, and subscribe para sa mga marami pang Real Talk Motor Reviews. Hanggang sa susunod po, lahat po ng inyong mga comment ay binabasa ko po. Salamat po sa lahat ng suporta ninyo mga Chusero. Salamat po. Thank you. So ngayon mga Chusero, natunghayan nyo na kung ano ba ang comparison ng Eurofalcon at ng SYM Husky ADV. So kung ikaw ang tatanungin ko mga Chusero, ano ang napili ninyo dun sa dalawang ADV na yan? Pakicomment nga po. So ayun mga Chusero, available po ang mga piyesa nito dito po sa Mitsukoshi Biolago branch at available po sila from Monday to Sunday 8 AM to 5 PM. Just look for Sir Papong. Maraming salamat po at antabayanan nyo po ang susunod po natin vlog. Thank you! Ingat po tayong lahat.